magkakaibigan, nag-aaway. Anong gagawin mo? Alam mo naman, gagatungan mo yung isa, labanan mo ng labanan yung isa. Hindi naman ganon. Talagang pipilitin mo na magkaroon ng landas, na magkausap sila, magkaintindihan, magkaunawaan. Kung hindi pa panahon, mag-iintay ka at magkakaroon ng pagkakataon, ipagkakaisa mo sila. Kasi kaibigan mo naman lahat yan. Clarification lang, no? Bakit mas pinili nyo na hindi umanib sa senatorial slate ng administrasyon? Pinaliwanag ko na ang pakay po sa buhay ay magkaisa ang Pilipino. Sabi nga ng tatay ko, isang bansa, isang diwa. At alam natin na medyo madugo kapag eleksyon, nagbabangayan, pumapanig laban sa kabilang panig. Ayoko kasi nun mas maigi para sa akin. Kahit mahirap, medyo malaking sakripisyo, iikot ako mag-isa. Pero ang importante sa akin ay makausap ang lahat ng panig at walang kakampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Mahirap kasi, alam naman ninyo, napakainit ng eleksyon. Ngayong pangalan, layo-layo pa ng eleksyon, mainit na ulo ng lahat. Ayoko sumali sa ganyan. Hindi na uso yan. So I'd like to be able to cross the line, to be able to talk to all parties, and finally, to get work done for the Filipino people. So you are non-partisan even in the local politics. Very nice. Yes, And friends to all the parties. yun ang gusto ko, maging kaibigan ka lahat para talaga nakakausap ang lahat. Dahil kung tutuusin, yan ang kailangan ngayon, ang dahi-dahi problema, magbabangayan pa tayo ng todo-todo, napakahirap naman nun. Kasi 5 yung partido sa administration slate, may 3, 4, 5 partido pa. Alam niyo, magulo yan sa ibaba. Sa lokal pa, talagang karambola yan, di ka maintindihan. Kaya ayoko masangkot sa gulo. Sinasabing matapang ako, mataray pa, aminin ko. Pero hindi talaga ako palaaway. Okay. And ano pong sabi ni Pangulo? Susuportahan pa rin po ba niya kayo, Senator? Sinabi niya. Sabi naman at naintindihan naman niya yung posisyon ko dahil alam naman natin wala tayong gustong panigan at hindi tayo makakapagtrabaho kung kumakampi ka sa isa, laban sa isa. Kung may dalawa kang kaibigan, nag-aaway, anong gagawin mo? Alam mo naman, gagatungan mo yung isa, labanan mo ng labanan yung isa. Hindi naman gano'n. Talagang pipilitin mo na magkaroon ng landas, na magkausap sila, magkaintindihan, magkaunawaan. Kung hindi pa panahon, mag-iintay ka at magkakaroon ng pagkakataon, ipagkakaisa mo sila. Kasi kaibigan mo naman lahat yan. Siguro follow-up question na lang po. Siguro, Senator, reaction na lang po regarding po sa pagkakabasura ng Sandigan Bayan sa ill-gotten wealth case laban sa Marcos family. Yes, napakatagal Nagpapasalamat ako pero napakatagal naman. 38 years naman naghintay at nakita naman natin kulang-kulang yung katibayan. Follow up sa tanong niya, may nagtanong dito about politics. Sabi niya, anong comment daw ninyo, ma'am, yung binigyan niyo kaibigan niyo, ang kaibigan niyo, former President Duterte running for mayor, and other people, meron pa daw Diwata running for Congress. Anong mga comment niyo about all these many people, si Vilma running for governor with 2 sons, and then Nora Honor, yung artista niyo na you produced the best movie daw in Philippine history, yung Himala, na naging national artist, also running party list, Nora Honor. What are your reactions daw ho? Well, nakakatuwa talaga yung eleksyon May magpapakasal pa sa akin kahit yung... Nakakabaliw talaga, diba? Nakakatuwa talaga yung eleksyon. Ganyan talaga ang demokrasya. Kahit sabihin pa nila na democracy, Pero nakakatuwa. Pero lahat pwede talaga tumakbo sa isang demokrasya. Yung gusto nyong samahan ninyo, yung ayaw nyo, takbuhan nyo rin. Papalayo. Ganon. Very aptly said. Kaya nagtataglis ako minsan, we have also some international media listening to us sometimes. Ay, may tanong. Say tanong tapos kanya. Please introduce yourself. Oo. Marami kasi nagtatanong, hindi pa kasi convicted yung ibang mga personalidad na tinatanong nila. So kapag hindi pa convicted, kahit may kaso, kahit nakakulong, kahit sinabihan na may iba't ibang hatol, ang totoo, kapag hindi pa convicted, pwede talaga ang sino mang Pilipino tumakbo. Ganun ang batas natin
Good morning, Sen. I think naputol kanina yung questions niyo. Pero ulitin ko na lang Introduce din po yung Crisa Lopez po from EuroTV. Yes. Would you like to give comment po dun sa pagkakabasura ng Sandigan Bayan dun sa 273 Nasabi million? ko na. And also, since election po ni former President President Marcos ngayon, maraming mga comments about these cases. Do you think po ba may epekto ito sa imahe ngayon ng Marcos since napagdesisyon na ng Sandigan na ibasura na yung case since this is a 30 public? Thank you po. Hindi ko alam kayo ang dapat magtanong. Kayo ang dapat sasagot yan. Sorry na. At mas kabisado din.